Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Malapit sa palasyo ni Haring Ahab sa Jezreel, sa Samaria, ay may isang ubasan na pag-aari ni Nabot. Isang araw, sinabi ni Ahab kay Nabot, "Ibigay mo sa akin ang iyong ubasan. Gagawin kong taniman ng gulay, sapagkat malapit ito sa aking palasyo. Papalitan ko ito ng mas mainam na ubasan, o kung gusto mo naman, babayaran ko na lang ito sa tamang halaga." Ngunit ganito ang naging sagot ni Nabot, "Minana ko pa po sa aking mga ninuno ang ubasang ito. Hindi papayagan ni Yahweh na ibigay ko ito sa inyo." Umuwi si Ahab na malungkot at masama ang loob dahil sa sagot ni Nabot. Nagkulong siya sa kanyang silid, hindi makausap at ayaw kumain. Nilapitan siya ng asawa niyang si Jezebel at tinanong, "Ano bang problema mo at hindi ka makakain?" Sumagot ang hari, "Kinausap ko si Nabot na taga Jezreel at inalok ko siyang papalitan o babayaran ang kanyang ubasan. Ngunit tinanggihan ako at ang sabi, hindi raw niya maaaring ibigay sa akin ang kanyang ubasan." Sagot sa kanya ni Jezebel, "Para ka namang hindi hari ng Israel. Halika na, kumain ka at huwag ka nang malungkot. Ibibigay ko sa iyo ang ubasan ni Nabot." Gumawa ang reyna ng ilang sulat sa ngalan ng hari, tinatakan ng pantatak ng hari, at ipinadala sa mga matatandang pinuno at pangunahing mamamayan sa lungsod na tinitirhan ni Nabot. Ganito ang sabi niya sa sulat, "Magpahayag kayo ng isang araw ng pag-aayuno. Tipunin ninyo ang mga tao at parangalan ninyo si Nabot. Kumuha kayo ng 2 sinungaling na saksi na maghaharap ng ganitong sumbong laban sa kanya. Nilapastangan niya ang Diyos at ang hari. Pagkatapos, dalhin ninyo siya sa labas ng lungsod at batuhin hanggang mamatay." Tinupad ng matatandang pinuno at ng mga opisyal ng lungsod ang utos ni Jezebel. Nagpahayag sila ng isang araw na pangkalahatang pag-aayuno. Tinipon nila ang mga tao at pinarangalan si Nabot. Lumabas ang 2 bayarang saksi at siya'y pinaratangan ng ganito, "Nilapastangan ni Nabot ang Diyos at ang hari." Kaya't si Nabot ay inilabas sa lungsod at binato hanggang mamatay. Nagpasabi naman agad sila kay Jezebel, "Patay na po si Nabot na taga Jezreel." Pagkatanggap ng ganoong balita, nagpunta si Jezebel kay Ahab at sinabi, "Hayan, kunin mo na ang ubasang hindi mo mabili kay Nabot. Hindi na siya makakatutol. Patay na siya." Nang malaman ni Ahab na patay na si Nabot, pumunta siya sa ubasan upang angkinin yon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Narinig ninyong sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong paghihigantihan ang masamang tao. Kung sinampal ka sa kanang pisngi,
iharap mo rin sa kanya ang kaliwa. Kung isakdal ka ni numan upang makuha ang iyong damit panloob, ibigay mo ito sa kanya, pati ang iyong damit na pangbalabal. Kung pilitin ka na manlulupig, na pasanin ang kanyang dala ng 1 milya, pasanin mo yon ng 2 milya. Bigyan mo ang nanghihingi sa iyo at huwag mong tanggihan ang nanghihiram sa iyo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. You have heard that it was said, eye for eye, and tooth for tooth. But I tell you, do not resist an evil person. If someone strikes you on the right cheek, turn to him the other also. And if someone wants to sue you and take your tunic, let him have your cloak as well. If someone forces you to go 1 mile, go with him 2 miles. Give to the one who asks you, and do not turn away from the one who wants to borrow from you.